It's another day, yes. 8:25 na ng umaga at 8:45 naman ang pasok ko. May oras pa tayo para makagawa ng reaction video. And dito yung ating gagawa ng reaction video. Sabi niya, ayan, pinapauwi na ako para ako daw ang mag-alaga sa mga apo ko. Pinipilit ako ng anak ko na mag-for good na raw ako para sa apo ko. May trabaho silang mag-asawa at salitan din silang magbabantay. Pero gusto ng anak ko na umuwi na ako dahil matanda na raw ako at ako na lang daw ang mag-aalaga sa anak nila para makapagtrabaho sila ng maayos. Sinabi pa niya na tama na raw ang pag-abroad ko at panahon na para umuwi ako at ituon ang oras ko sa pamilya nila. What? Sinagot ko ang anak ko na kung uwi naman ako, uwi ako para magpahinga dahil ilang taon na ako nag-aalaga ng bata dito sa abroad at ayoko na mag-alaga ulit pag uwi ko. Nagalit siya at sinabi na buti para ang anak ng ibang tao ay inaalagaan ko. Pero ang sarili kong apo ay ayaw kong alagaan. Sinabihan niya akong unfair kaya hanggang ngayon iniisip ko kung talagang mali ba ang desisyon ko. Hindi mali ang desisyon mo. Tama yan, okay? At yung anak mo is masyadong entitled, okay? Okay na sana dun sa parte na maumuwi ka na kasi matanda ka na. Akala ko naman is para magpahinga ka, okay? Eh hindi, at para lamang bigyan ka uli ng panibagong trabaho. Trabaho na walang bayad of course. But I mean, you know, responsibilidad na natapos mo na nga sa mga anak mo. Oh my God, yung anak mo is may pagka-entitled. Feeling entitled, alam mo yun? Hindi ba niya naisip na inalagaan na nga ako ng magulang ko buong buhay ko? Alam mo yun, ilang taon kayo inalagaan ng anak nyo? Well, hindi naman kayo hanggang 18 years old, 19 years old alagaan, di ba? I mean to say is, probably hanggang 8 years old, yung iba nga, 12 years old, inaalagaan pa rin yung anak nila. So yun, but I mean 12 years old is kaya na niya yung sarili niya kahit pa paano, hindi mo na kailangang subuan sa pagkain, you know. But anyways, yun, masyado siyang feeling entitled, okay? Naku mother, huwag ka magpadaig dyan sa anak mo. Parang ito anak niya is, hello, yung nanay mo yung nagtatrabaho, no? Nandun sa ibang bansa, nagsusumikap na kumita ng sariling pera para lamang sa pagtanda niya ay hindi ka mahirapan. Hindi mo naisip yon ha, anak? Ay, nako, Diyos ko, bakit ganun itong anak na to? Dapat ngayon matuwa ka pa dahil yung nanay mo, hindi mo na kailangang bigyan ng pera, hindi mo na kailangang padala ng pera buwan-buwan dahil yung nanay mo ay nagsusumikap doon sa abroad. Kumikita ng sarili niyang pera. Para pagtanda niya is meron siyang sarili niyang pera. Alam mo yung anong kagandahan nun? Tapos ikaw, sabihin mo na umuwi na para alagaan yung anak mo. Responsibilidad mo yun, okay? Sa anak mo. Ako may anak din ako, isa ha. Nung maliit pa ang anak ko, never kong inubliga ang mga magulang ko para alagaan ang anak ko. Kasi anak ko yun. Responsibilidad ko yun, okay? Hindi ko siya, I mean, dinadala ko siya sa nanay ko, pinapaalaga ko siya noon nung maliit pa siya. Pero temporary lang, mga ilang oras lang. Pero iiwanan ko yan ang pambili ng mga kailangan ng anak ko. Tapos ibigyan ko rin ng bayad ang nanay ko para naman magkapera siya, diba? Kasi paalaga ko pa yung anak ko sa iba. Tapos yun, or minsan dumadalaw lang kami sa nanay ko para makita lang siya, para makasama lang siya, ganun. Hindi para obligahin na, nay, alagaan mo yung anak ko ha, dahil ako ay ganito ganyan. No. Dahil sa simula ay anak ko yan, responsibilidad ko yan, pananagutan ko yan. Kaya nung nagtatrabaho ako, talagang humanap ako ng mag-aalaga sa anak ko. At pinaalaga ko ang anak ko sa iba, hindi sa nanay ko. Para naman ma-enjoy ng nanay ko ang buhay niya. Okay, para naman, kasi nga, ang dami nang inalagaan ng nanay ko. Diyos ko, siyang kami magkakapatid, di ba? So, tapos idadagdag ko pa yung anak ko sa kanya. Hindi na natapos ng cycle niya, di ba? Ganun. Hindi dapat ganun kasi hindi naman sa pag-aalaga lang na bata iikot ang buhay natin. Ano yung nanay mo, mamamatay na lamang na nag-aalaga pa rin ng mga bata? Maawa ka naman sa nanay mo. Ay, grabe, walang konsiderasyon. Ako matutuwa ako kung ang nanay ko ay gano'n na, nag-a-abroad, nagsusumikap sa buhay niya, sarili niya, para lang kumita ng pera. Alam mo yun, I am proud of her. Parang gano'n, matutuwa ako talaga sa kanya. Dahil talagang napaka-responsable niyang tao pag gano'n. Pero yung magtampo ako, magalit ako dahil hindi inaalagaan yung anak niya. Yung anak ko is, ako talaga nagpalaki dyan. Ako nag-alaga sa anak ko. At ako ang talagang gumawa ng paraan para paano ko siya ipapaalaga sa ibang tao. Yun, sa mga child care, ganyan. Talagang anak ko ay lumaki sa child care at lumaki sa babysitter. Grabe. I mean, at the same time, sa akin din naman. So, balikan lang, uwian din naman. Pagkatapos ng school, pagkatapos ng
pagkatapos ko sa trabaho, syempre sa bahay na siya uuwi, di ba? Yun. So, lumaki siya na ganun ang ginagawa ko. Dadaling ko siya una sa school muna, syempre. Tapos, pagkatapos sa school, sa childcare na, kaya sa babysitter. Tapos, susunduin ko na, uwi na kami sa bahay, ganun. Pero never ako nagtanim ng sama ng loob sa magulang ko dahil lamang sa hindi niya malagaan ang anak ko. No. Kasi, hindi naman yung nanay kong gumawa ng anak ko at ako, di ba? So, yun. At sabi ko nga is, masyado na siyang naging maraming responsibilidad. Marami siyang naging anak sa buhay niya. Tama na yung naging cycle niya na yun na ngayon ay dapat ini-enjoy na lang niya ang buhay niya. Ganon. Hindi dapat na sumama ang loob mo sa magulang mo. Oh my God, I swear. Huwag kang uwi, mother. Diyan ka na lang sa ibang bansa. Kung umuwi ka man is, umuwi ka sa sarili mong lugar, sarili mong place. At huwag mong pansinin yung anak mo kung magalit siya. Yun. Or, hindi mo nga kailangan magpaliwanag eh. Pero kung gusto niya talaga, sobra na siya at yung bunganga niya ay ganun, paliwanag mo, yan, makarinig siya ng paliwanag, di ba? Yun. Sabihin mo sa kanya. Kung nagsasabi siya ng himutok na ganun, sabihin mo din yung himutok mo, ganun. Yes. Alright.